Oras mga kapuso, dito po sa Luzon, Quezon at buong Kapuluan, 1 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Balitang balita sa Double B. Aarangkada na. Mga bago at mahalagang mga balita sa loob at labas ng bansa. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Balitang balita sa Double B. Ay mga kapuso, magandang umaga po sa ating lahat. Thank God it's Friday, araw na po ng Biyernes ngayon, ika-8 na sa buwan po ng Mayo taong 2026. Oy teka, bago magkalimutan, special non-working holiday po ngayong araw sa marami pong lugar sa bansa. At dulot po yan ng iba't ibang mga pagdiriwang. Unahin natin ang bayan ng President Roxas sa Cotabato, ang Bayog sa Zamboanga del Sur at ang Karamuan sa Camarines Sur na ipinagdiriwang po ngayong araw na ito ng Biyernes ang kanilang mga founding anniversary. Oy, happy anniversary po sa inyo. Sa Digos City naman sa Davao del Sur, ipinagdiriwang nila ang kanilang Apubay Festival. Habang kapistahan naman po sa Kabiling Clarlac ngayon ding Mayo 8. Natili naman pong special non-working holiday ngayong araw na ito sa ilang lugar sa Cebu dahil sa idinaraos na 48th ASEAN Summit at related meetings at kasama po dyan ang mga lungsod ng Lapu-Lapu, Mandaue at mismong Cebu City, gayon din po ang bayan ng Cordoba mga kapuso. Ay sana po maging maaliwalas ang panahon lalo na nga po dyan sa bahagi ng Visayas at Mindanao na nakakaranas po ng mga pag-ulan-ulan. Ayan, buti pa sila. Medyo naiibsa ng nararanasang init. Kaya ingat pa rin po sa mga kapuso natin. Ay grabe ang alinsangan po kahapon. At syempre dahil marami tayong mga balitaan, diretso na tayo. Tara na! Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. At para sa ulan mga balita sa ating pong balitang balita sa Double B ngayong pong araw na ito na Biyernes, thank God it's Friday, Mayo 8. 10 lugar sa Albay namumurong maapektuhan ng pagdaloy ng lahar kung magtutuloy-tuloy ang pagulan sa lalawigan ayon po yan sa FIBOX. Halaga naman ang pinsala sa agrikultura sa Albay dahil sa pagbuga ng abo sa Bulkang Mayon aabot na sa 11 milyong piso. Balitang balita sa Double B. Paglago ng ekonomiya ng bansa bumagal sa unang bahagi ng taon ayon sa Philippine Statistics Authority. Utang ng Pilipinas lumobo sa panibagong record high na 18.49 trillion pesos noong Marso. Balitang balita sa Double B. Halaga ng piso kontra dolyar bahagyang lumakas at muling bumalik sa 60 peso level. Dagdag bawas sa presyo ng diesel at gasolina nakaamba sa susunod na linggo. Presyo naman ng langi sa pandaigdigang merkado bumaba dahil sa umuugong na kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran. Balitang balita sa Double B. Pangulong Bongbong Marcos pumagitna sa Cambodia at Thailand para plantsahin ang sigalot ng dalawang bansa sa nagpapatuloy na 48th ASEAN Summit and related meeting sa Cebu. Pagtalakay sa usapin ng enerhiya, pagkain at tugon sa giyera sa Gitang Silangan, target pag-usapan sa pulong ng mga kasaping bansa ngayong araw. Balitang balita sa Double B. Petisyon ng asawa ni Vice President Sara Duterte para ipatigil ang impeachment proceedings ng Kamara ibinasura ng korte sa Quezon City. Balitang balita sa Double B. Founder ng isang digital media network na si Franco Mabanta at 4 na iba pa dinala na sa NBI detention facility sa Muntinlupa dahil sa reklamong robbery extortion. Kampo ni Mabanta maghahain ng piyansa ngayong araw. Balitang balita sa Double B. At pasintabi po, sensitibong balita mga kapuso. Isang 74 na taong gulang na lola hinihinalang pinatay at ibinaon sa lupa ng sariling anak sa Bocod, Benguet. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Bantay Panahon! Bantay panahon mga kapuso.
Posibleng pumasok ngayong weekend sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Hagupit. Ayon po sa Pag-asa, tatawagin itong bagyong Kaloy sa sandaling pumasok na sa PAR. Huling namataan ng Tropical Storm Hagupit sa layong 1,750 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at kumikilos ng pakaluran-hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro. Sa kabilang banda, nalusaw naman na ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa loob ng PAR. Patuloy ang pag-iral ng easterly sa ilang bahagi ng bansa at base sa datos ng Metro Weather, asahan ng pagulan sa Palawan at ilang bahagi ng Mindanao ngayong umaga. Posible rin ang mga kalat-kalat na ulan sa Hilaga at Gitnang Luzon mamayang hapon, gayon din sa lalawigan ng Quezon at sa iba pang bahagi ng Region 4B o Mimaropa at Region 5. Yan po ang Bicol Region. Uulanin din umano ang malaking bahagi ng Mindanao at ilang lugar sa Visayas. Dito naman sa Metro Manila, mainit na panahon pa rin ang asahan bagaman hindi iniaalis ang tsansa ng localized thunderstorms. Samantala po, nakaranas ng malakas na hangin at ulan ang ilang lugar sa Polomolok sa South Cotabato. Sa kuha ng video, makikitang halos liparin ang mga paninda sa isang palengke kaya't nataranta ang mga nagtitinda doon sa pagsalba sa kanilang mga pwesto. Ayon po sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Soksargen. Bantay Panahon! Super Radio DZBB Balitang Totoo. Aabot sa halos 11 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Albay dahil sa pag-albruto ng Bulkang Mayonda. Ayon po sa Albay Provincial Office, sa Lunes magsisimulang mamahagi ng mahigit 10,000 pisong ayuda ang DSWD sa mahigit 6,400 ang magsasaka na apektado ng ashfall. Sa tala po ng pamunuan ng barangay Miisi sa Daraga Albay, halos 200 magsasaka nila ang apektado ng ashfall. Ang problema nila, yung mga hanap buhay nila doon, yung mga taniman nila, halos natabunan ng abo, halos nasunog lahat. Kaya kawawa po sila yung mga alaga nilang hayop, namatay lahat. Yan ang tinignan nito, Alemanya, kapitan ng barangay Miisi. Kaugnay nito, nahatiran na ng tulong ng GMA Kapuso Foundation ng libu-libong residente sa Albay na naapektuhan ng pagbubuga ng abo ng bulkan. Sa bayan ng Kamalig, humigit kumulang 4,000 individual lang nabigyan ng pagkain, tubig at ng K95 mask. Target ding mabigyan ng relief goods ang nasa 8,000 katao sa bayan ng Ginubatan. Ayon kay Ricky Escudero Katibog, Vice President at Chief Operating Officer ng Kapuso Foundation, direkta nilang hinahatid ang tulong sa mga komunidad dahil ilang residente ang tumangging lumikas patungong evacuation center. Nagpupunta talaga kami dun sa mga barangay komunidad na may mga bumabalik. Dahil syempre ayaw nila iwan yung ano nila yung mga bahay nila ng matagal na panahon. Iyan naman po ang tinig ni Ricky Escudero Katibog, ang Vice President at Chief Operating Officer ng GMA Kapuso Foundation. Super Radio DZBB Bantay Bulkan. Nangangamba naman ang ilang residente sa paanan ng Bulkang Mayon dahil sa posibilidad ng pagdali ng lahar sa gitna ng mga pabugso-bugsong ulan sa Albay. Batay sa hazard map ng PHIVOX, kung bubuhos ang matagal at malakas na ulan, 10 lugar sa probinsya ang posibleng tumbukin ng lahar. Kabilang dito ang Bakakay, Kamalig, Ligao, Tabaco, Daraga, Ginubatan, Legazpi, Malilipot, Malinaw at Santo Domingo. Pinag-iingat din ng PHIVOX sa mga downstream barangay malapit po sa Miisi at Binaan Channel ng bulkan. Nagkaroon po ng deposition ng pinatawag natin ng PDC deposits or yung Buson sa areas po ng Binaan sa Miisi Channel. Sila yung increased risk for what we call eruption-related lahar. Meron din po kasing possibility na mag-degenerate pa rin ang lahar sa different areas po ng Mayon Volcano. So around 19 channels po itong pinag-uusapan natin na paikot po ito ng bulkan. Yan po tinig ni Danico Rivera, Senior Science Research Specialist ng PHIVOX. Balitang balita sa Double B. Sa iba pa pong mga balita mga kapuso, bumagal pa ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas matapos na maitala sa 2.8% ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa sa unang quarter ng 2026. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mababa yan kumpara sa 5.4% na naitala sa parehong panahon noong 2025. Mas mababa rin ito kaysa sa huling quarter ng 2025 na naitala sa 3%. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, kabilang sa mga nakaapekto sa paglago ng ekonomiya ang anomalya sa flood control projects.
Bukod dito, nakaapekto rin ang pagkakaantala sa pag-aproba sa pambansang pondo at tanggera sa gitnang silangan. Gayunman, sinabi ng DepDev na hindi pa ito matuturing na stagflation na magdudulot ng mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ito ay mabagal lamang na paglago ng kabuang kita sa mga produkto at serbisyo sa bansa. Kabilang umano sa indikasyon ng stagflation ang mataas na inflation, ang mabagal o hindi gumagalaw na ekonomiya at ang pagdami ng mga unemployed o walang trabaho sa bansa. Balitang balita sa Double B. Lumobo pa sa panibagong record high na 18.49 trillion pesos ang utang ng bansa nitong Marso. Mas mataas yan ng 328.43 billion pesos o 1.81% mula sa dating all-time high na 18.16 trillion pesos na utang ng bansa noong Pebrero. Ayon sa Bureau of the Treasury, dahil ito sa matinding epekto ng revaluation ng pagsadsad ng piso kontra dolyar, kasabay na rin ang tinatawag na net issuance ng domestic securities. Tumaas din ang utang panloob ng bansa noong Marso na naitala sa 12.53 trillion pesos na mas mataas ng 55.40 billion pesos o 0.44% kumpara po yan noong Pebrero. Ang utang panglabas naman ng bansa noong isang buwan ay naitala sa 5.95 trillion pesos na mas mataas ng 273.03 billion pesos o katumbas ng 4.81% nitong Pebrero. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Bahagya pong lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon. Batay sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagsara ang piso sa 60 pesos and 42 centavos kada dolyar. Mas malakas yan ng halos 8 sentimo kumpara sa naitala na 61.305 kada dolyar noong pong Miyerkules. Ito rin ang unang pagkakataon na sumampa sa 60 peso level ang halaga ng piso matapos ang mahigit isang linggong pananatili sa 61 peso level o magmula noong April 28. Balitang Balita sa Double B. Para po sa mga mahilig kumain ng tinapay mga kapuso, asahan na ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing tinapay sa mga panaderya sa lungsod ng Maynila simula po yan sa susunod na linggo. Ayon kay Chito Chavez, ang Pangulo ng Asosasyon ng mga Panaderong Pilipino, kabilang dito ang Pandesal, Pandikoko at Monay. Anya, hindi nagtataas presyo ang mga community bakery sa Maynila sa mga nakalipas na linggo dahil sa kasunduan nila. Kay Manila Mayor Isko Moreno nagbigay din ng ayuda sa kanila. Tinanggap naman ni Chavez na magiging katanggap-tanggap ang pagtaas ng presyo ng mga nabanggit na tinapay. Ito sigurado ko gagalaw ang presyo dito lalo na ang pandesal. More or less ang pandesal sa community bakery baka wala nang bababa sa 350 hanggang 4 na piso. Maaaring may 3 piso siya pero medyo maliit. Kasi ang standard na laki ng pandesal is more or less 30 to 35 grams. Ngayon, yung Pinoy pandesal natin is 25 grams lang pero medyo mababa naman ang presyo. Ang tinig ni Chito Chavez, ang Pangulo ng Asosasyon ng mga Panaderong Pilipino. Balitang Balita sa Double B. Nakaamba naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po sa mga impormante sa industriya ng langis, posible ang hanggang 4 peso and 50 centavos na rollback sa kada litro ng diesel. Gayunman, asahan umano ang taas presyo sa gasolina na posibleng umabot sa 2 pesos and 25 centavos kada litro. Wala pa namang impormasyon hinggil sa paggalaw sa presyo ng kerosene. Balitang Balita sa Double B. Pinatawa naman po ng 70 araw na suspensyon ang lisensya ng driver na sangkot sa pinakabagong insidente ng gas and run dito sa Quezon City. Ayon sa Land Transportation Office, pinahaharap din nila ang rehistradong may-ari ng sasakyan sa kanilang Intelligence and Investigation Division sa Mayo at 13 araw po yan ng Miyerkules. Kailangan umano nilang magsumite ng sinumpaang salaysay na nagpapaliwanag kung bakit hindi dapat maharap sa reklamong administratibo dahil sa pagiging improper person to operate a motor vehicle. Kasabay nito, iginit ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na hindi nila kukusintihin ang mga responsableng kilos na mga motorista na nagdudulot ng abala sa ibang tao. Matatanda ang nangyari pang insidente nitong May 3 kung saan isang asul na kotse ang nagpagasolina sa barangay Bahay Toro pero agad na kumaripas at hindi po binayaran ng ipinakarga nitong langis na nagkakalaga ng 1,500
piso. Balitang balita sa Double B. Samantala mga kapuso, 7 tripulanting Pilipino ang sugatan sa pag-atake ng Iran sa kanilang barko sa Strait of Hormuz nitong Merkole o nitong araw po ng Martes. Ayon sa Department of Migrant Workers, ilan sa mga nasaktan ay dinala sa intensive care unit sa isang hindi tinukoy na ospital. Because merong explosion on board, yung drone attack, merong burns at gas inhalation in the process. 3 in more serious condition na minomonitor din natin ngayon. Iabatinig ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa kabila naman ng inanunsyong ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah, nakapagtala ng mga airstrikes sa Lebanon kung saan hindi bababa sa 5 ang namatay. Dati nang inakusahan ng Israel at Lebanon ang isa't isa ng paglabag sa tigil putukan. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Balita po sa labas ng himpilan mga kapuso, number 9 most wanted ng National Capital Region Police Office abay arestado ng mga tauhan ng Eastern Police District. Kunin po natin ang karagdagang detalye mula po kay Mark Macalalad. Barkado, magandang umaga. Magandang umaga, Manny. Sa kulungan ng bagsak ng top 9 most wanted person, Regional 11, matapos maaresto ng Eastern Police District sa Victoria, Tarlac kahapon. Kinilalang suspect na si Elias Lita, 64 na tanggulang. Ang KEP Director Police Brigadier General Aden Lagradante, ang suspect ay naharap sa iba't ibang kaso kabilang ang staff large-scale at syndicated illegal recruitment. Natuntun ang pinagtatago ng suspect sa tulong ng Victoria Municipal Police Station. Pinuri naman ang tagumpay na operasyon at muling tiniyak ang walang humpay na kampanya laban sa mga manluloko at illegal recruiters. So nasa kustodiya na Pasig Custodial Facility ang suspect matapos ang sinagawang medical examination. Ako si Mark Macalalad ng GMA, Super Radio, DZBB, Balitang Totoo. Balitang balita sa Double B. Bantay Panahon! Ay mga kapuso, alamin nga po muna natin ano po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw na ito ng Biyernes at sa weekend po mga kapuso. May sinasabi pong papasok sa ating teritoryo na bagyo. Ayan na yung bagyong hagupit na tatawagin pong Kaloy. Ano't ano man mga kapuso, ang tanong, magiging baalinsangan, mainit ba rin ba ang ating panahon? Magpapatuloy ba ang mga pagulan? Mas lalakas kaya ang mga pagulan na yan dulot ng mga thunderstorm? Malalaman po natin sa pamamagitan po ni Miss Lori de la Cruz, weather specialist sa Pag-asa. Ma'am Lori, good morning! Morning at sa lahat ng ating mga taga-Spotify. Ngayon nga po ay yung LPA ay na minomonitor natin sa loob ng PAR na dissipate po na lusaw kagabi. So ngayon ang prevailing na weather system ay ang easterlies at patuloy din ito nagdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao, halos buong Mindanao, sa Siquijor at maging sa Palawan Province. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa, mainit at maalinsang ang panahon pa rin po ang inaasahan natin sa maghapong ito. Yung bagyo naman na nasa labas ng PAR, huling nakita sa layong 1,600 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at maaari po ito pumasok sa ating PAR ngayong Sabado ng hapon or gabi or Sunday early morning. At by the time na pumasok yan ng ating PAR, papangalanan po natin siyang si Bagyong Kaloy. Nakikita po natin, pwede po itong lumapit sa ating landmass pero papahina po ang kanyang trend. So, posible na, kumbaga, mahina or bawas yung epekto nito sa landmass natin. Lalo na kung magpatuloy yung kanyang trend na ito ay hihina bago pa man lumapit sa ating landmass. So, para po maging updated po tayo, patuloy po tayo mag-monitor sa updates ng Pag-asa since malayo pa po itong bagyo, so mataas pa po yung uncertainty niya. Ay, Miss Lori, opo, nababanggit nyo na pwedeng humina ito, so maaari lang po, no, dahil malayo pa nga po ito. Maaring ito po ay malusaw din o kaya po ito ay pwedeng hindi magkaroon ng direktang epekto po sa ating bansa, no, kahit pumasok siya ng PAR. So nakikita po natin, siguro pinakamagandang pwede po na maging resulta dito ay maging LPA na lamang siya habang po siya ay papalapit sa ating landmass. Pero gayon pa man, patuloy nating pinaghahanda ating mga kababayan. Ayan, so kasi naman, nabagit ko na nga po, no, sa sobrang layo niya, pwedeng humina, pwedeng may hataking ulap, pwede rin pong magbago, na makalapit siya na kahit humina, magpaulan pa rin kung lalapit talaga sa kalupaan. Opo, definitely po, pwedeng magpaulan to sa Eastern Visayas and some parts of Eastern
Eastern Southern Luzon. Ay, Ma'am Lori, matanong ko lang po, may mga nagbabanggit sa atin dyan po sa Cebu, lalawigan po ng Cebu at ilang lugar pa sa Visayas kahapon, kahit nung isang araw daw po nakaranas sila ng mga pagulan. Yan po ba ay dahil doon sa nalusaw ng LPA o yan po ay natural na mga thunderstorms? Yung LPA po yun, sir. Okay. So dahil sa nalusaw na ito, balik na sila sa maalinsangang panahon. Yes po. Ayun. Miss Lori, muli po, teka lang. Nalusaw na yung LPA, malabo. Ayun. So tama, no? Yung LPA na binabantayan, nalusaw na po yun. Ang binabantayan na lang natin ay yung papasok sa PAR na itong bagyong hagupit na tatawaging Kaloy at ito ay maaring mangyari ngayong weekend. Yes, sir. Yes po. Yung pagpasok po niya ng PAR. Yung pagpasok ng PAR. Pero wala na tayo, para lang ulit sa sa kabatiran ng mga kapuso natin, wala na yung LPA na yan na una nang nasa ating teritoryo na nagpaulan nga silang bahagi ng Visayas maging sa Mindanao. Yes po. Ayun. Maraming salamat sa iyo, Miss Lori. Yes po, good morning. Good morning. Mga kapuso, yan po sa Binibining Lori de la Cruz, live and direct po yan mula sa Pag-asa. Bantay Panahon! Balitang balita sa Double B. Bago tayo mag-break mga kapuso, labas muna tayo sa ating pong bansa. Pinag-aaralan ng Iran ang isang mungkahi mula sa Amerika na posibleng magbigay daan sa kasunduan para tuluyan ang tuldukan ng mahigit 2 buwan ng gera sa gitnang silangan. Batay po sa mga ulat, magiging hakbang din ito para maging maayos na ang biyahe ng mga barko sa Strait of Hormuz. Kayunman, hindi pa umano nito mareresolba ang malaking issue na hindi mapagkasunduan ng dalawang panig, partikular na ang nuclear program ng Iran. May 3 bahagi umano sa ilalim ng panukalang framework, kabilang ang formal na pagtatapos ng gera at pagresolba sa krisis sa Strait of Hormuz. Kasama rin dito ang paglalaan ng 30 araw para sa negosasyon tungo sa mas matagalang kasunduan. Ayon sa isang Pakistani source ng Reuters, malapit nang maabot ang isang 1-page memorandum na formal na magtatapos ng gera. Sinabi rin ni US President Donald Trump na malapit nang magwakas ang sigalot. They want to make a deal badly, and we'll see if we get there. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please. Yan ang tinig ni US President Donald Trump. Sa gitna naman ng umuugong na kasunduan, bumaba ang presyo po ng langis sa world market. Batay sa global benchmark ng Brent crude, bumagsak sa $98 hanggang $99 ang kada barilis ng petrolyo. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Balita pa rin po sa ibayong dagat mga kapuso. Kinagiliwan naman ang paglilibot ng isang monghe sa Thailand na isinama sa kanyang bangka ang mga alagang aso. Ayon po sa monghe, 12 sa 20 niyang alaga ang sumasama sa kanyang paglilibot na tumatagal ng 30 minuto. Kahit saan din umano siya pumunta ay nakasunod ang mga alagang aso habang naiiwan naman sa templo ang iba. Balitang balita sa Double B. Balik tayo dito sa Pilipinas. Dumating na sa Cebu ang lahat ng mga pinuno at kinatuwaan ng 11 miyembro ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nation para sa 48th ASEAN Summit and related meetings. Matatandaan ang Pilipinas nga po ang hinirang na chair ng ASEAN Summit ngayong taon at kaugnay niyan, nagpatawag si Pangulong Bongbong Marcos ng trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Cambodia at Thailand. Tinalakay sa pulong ang pagpapahupa sa sigalot ng Cambodia at Thailand na nauwi sa pagkamatay ng daang-daang tao at sa pilitang paglikas ng libu-libong residente. Matapos ang pulong ay nagkasundo ang dalawang bansa na pahupain ang tensyon at maghanap ng paraan sa mas matagalang kapayapaan. Samantala po, nakipagpulong din si Pangulong Marcos sa Prime Minister ng Vietnam kung saan ay pagkasunduan ang pagtatag ng pangmatagalang mekanismo sa kalakalan ng bigas na titiyak sa supply ng pagkain ng dalawang bansa. Napag-usapan din po ang kooperasyon sa pagsawata sa transnational crime, kabilang ang mga scam hub at human trafficking, gayon din ang pagtutulungan sa pagsusulong ng turismo. Ikinasa rin po kahapon ang pulong ng Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area o yung BIMP-EAGA. Matatawag umano itong sub-region sa ASEAN na layong paunlarin ang remote area ng mga nasabing bansa sa larangan po ng agrikultura, turismo at edukasyon. Today's discussions highlight key milestone programs and projects that are already making a big difference in our communities, creating livelihoods, strengthening connectivity, and expanding opportunities, especially in the sub-region's growth areas.
Yan po ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong araw target pag-usapan sa ASEAN Summit ang seguridad sa enerhiya at pagkain, gayon din ang panawagang wakasan ng giyera sa gitnang silangan at iba pa. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, marami pa po mga balita ang ating papasadahan pero syempre ilan muna mapaalala, oras po natin ay alas 4:25. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Super Radio DZBB. Balitang Totoo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. Natatakot kayo kasi wala akong masyadong alam. Sino ba may kasalanan nun? Kayo din naman, di ba? Pilit nyo ako inahawakan sa liig. Dinidiktahan nyo ako sa lahat ng bagay. Suma sa puso. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1. Mga kapuso, ako po si Melo Del Prado. Salamat mga kapuso sa inyong gising na gising at buhay na kamalayan sa mga usapin ng bayan. Magkakapuso tayo mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Dahil dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyong totoo. DZBB, Super Radio Number 1. Super Radio DZBB, balitang tama, balitang totoo. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Balik tayo sa ating balitaan mga kapuso, alas 4:27 po ng umaga. Oy, muli po paalala sa lahat pagising po. Nangyari, tubig muna ang inyo pong iinumin para po mas kaaya-aya at mas maganda po ang pagsisimula ng ating katawan. Lalo't napakalinsangan pa rin ang panahon. Tapos mga kapuso natin di ba naranasan nyo kagabi? Siguro naman. Ay, malamig na dapat. Dahil gabi na pero mainit pa rin. Kaya po tubig-tubig ha. Mamaya sabayan nyo si Kuyang Orly Trinidad sa pag-inom ng kanyang napakasarap na kape. Balik tayo sa ating mga balitaan. Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 81 ang petisyon para ipatigil ang impeachment proceedings ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaang mismong ang asawa nga po ng vice ang naghain ng petisyon na si Attorney Manasseh Carpio. Ayon sa hukuman, hindi sila maaring manghimasok sa ginagawa ng mababang kapulungan kaugnay sa pagtukoy ng sapat na batayan sa impeachment complaint laban kay Duterte. Tungkulin umano ito ng Kamara alinsunod sa saligang batas. Ang Kamara din umano ay co-equal branch o kapantay ng Hudikatura kaya't dapat lamang sa Korte Suprema inihain ang petisyon. At dahil sa mga nabanggit, hindi po pinagbigyan ng Korte ang petition for prohibition ni Carpio bunsod ng kakulangan ng jurisdiksyon. Hindi rin pinayagan ang hiling nilang writ of preliminary injunction. Balitang Balita sa Double B. Nais naman ng House Committee on Justice sa tuluyang maalis sa posisyon at habang buhay na maipagbawal sa paghawak ng pwesto sa public office si Vice President Sara Duterte. Ito ay batay sa Committee Report 261 ng Committee na naglalaman ng House Resolution 989 at Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo at nakatakdang pagbotohan sa plenaryo ng Kamara. Nakasaad sa prayer ng resolusyon na matapos ang impeachment trial ng Senado na tatayong impeachment court ay dapat mangyari ang mga sumusunod. Una, ideklarang guilty si Vice President Duterte sa lahat ng nilalaman ng Articles of Impeachment. Ikalawa, tanggalin siya sa pwesto at habang buhay ng pagbawalang maupo sa gobyerno. At ikatlo, ideklara
na pwedeng kasuhan ng Vice Presidente at maparusahan sa manilabagyang batas. Sa ngayon, naipamahagi na sa mga kongresista ang kopya ng committee report na aabot sa 73 ang mga pahina at pirmado ng lagpas 50 miyembro ng Justice Panel. Naisama na rin sa calendar of business ang committee report na yan na inaasang sasalang sa plenaryo sa Mayo 11. Umaasa naman ang Justice Committee ng Kamara na mauuwi ito sa paglilitis kahit may mga senador na nagsabing haharangin nila ang pagbuo ng Senate Impeachment Court. We're positive and hopeful that there are no grounds why they should stop the Senate from convening to an impeachment court. Hanggang ngayon, no TRO issued by the Supreme Court, which means that no law was violated. Yan po ang tinig ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Mariing pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang umuugong na balita sa social media na binato umano niya ng laptop ang membro ng kanyang defense team na si Attorney Michael Poa. Ayon sa bise, isa lang itong chismis na layong sirain ang kanyang pangalan. Una na rin itinanggi ni Poa ang alegasyon na tinawag niyang fake news. Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Samantala, pinalagan din ng pangalawang Pangulo ang ilang negatibong paglalarawan sa kanyang online gain din ng impeachment complaint na kanyang kinakaharap. Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Muli po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Balitang balita sa Double B. Samantala mga kapuso, dinala na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City ang social media personality at founder ng isang digital media network na si Franco Mabanta at 4 na iba pa. Dahil yan sa reklamong robbery extortion bunsod ng pangikil umano ng 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng isang video na makasisira umano sa kongresista. Pero ayon sa NBI, may isa pa silang person of interest na anchor ng itinatag na digital platform ni Mabanta na Peanut Gallery Media Network o PGMN na si CJ Hero. Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon eh. Ipapatawag namin siya. We will go through the process. Actually, kung tutuusin, based dun sa complaint na binigay, dapat napasama na siya. We want to exercise caution. Yan ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang pahayag ni Hero hinggil dito. Samantala, sumagot naman ang kampo ni Romualdez na sinabing hindi pag-atake sa malayang pamahayag o press freedom ang pagresto kina Mabanta kundi dahil sa extortion. Anumang material o expose na sinasabing hawak ngayon ng PGMN ay wala anilang saysay o kaugnayan sa iniimbestigahang alegasyon ng pangikil ni Mabanta. Sa kabila niyan, iginit ng abogado ng mga suspect na kumpiyansa sila sa kanilang depensa dahil sa ilang butas umano sa mga ebidensya. Maghahain din umano sila ng piyansa ngayong umaga. Nauna nang itinanggi ni Mabanta ang mga paratang at iginit na setup lang ang nangyari na pinalaga naman ng NBI. Nakita mo yung tendency na to avoid yung mabidyo, makuha ng CCTV, nagpagpad, iba-iba direction, may mga phone calls, may exchange of text messages. Hirap naman yata yun na sasabihin natin, Sir Rap. And it's very unfair to the men and women of NBI na nagtatrabaho ng maayos. Muli pa ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Sa iba pang balita mga kapuso, mas marami pang tanong kaysa sagot ang lumabas matapos isailalim sa otopsiya mga bangkay ng 5 sa 19 na namatay sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental noong Abril. Kabilang sa mga napuna ay ang pagbibigay ng maling katawan sa pamilya ng isa sa mga biktima na kinilalang si Errol Wendell. Ayon sa abogado ng mga biktima, nangyari ito dahil hindi sinunod ang tamang proseso sa pagkilala sa ilang nasawi. Yung kamag-anak mo, photograph, nung sinabing ito po yung kamag-anak ko, tinuro na sa kanila kung anong body bag ang i-claim. Iratid ni Attorney Julian Agpalo ng National Union of People's Lawyer. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, mga miyembro ng NPA ang lahat ng nasawi. Gayunman, may ilang senyales umano sa ginawang autopsy na posibleng hindi engkwentro ang naganap.
Bakit ang mga tama nila ay nasa likod? Kung confrontation yan. How many were hit in the head? At least 3? 5 in the trunk. Yung iba, multiple, may head, may trunk. Upper and lower extremities, at least 3. Some of them wrapped in plastic. As in, really, really wrapped. Pati muka. Iratinig ni Dr. Raquel Fortun, forensic pathologist. Hiringin ng GMA News ang reaksyon ng AFP hinggil dito pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Balitang balita sa Double B. Naniniwala naman ang samahan ng nagkakaisang pamilya ng Pantawid o SNPP na napapanahon ang panukalang dagdagan ng benepisyo na ibinibigay sa mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay Jai Katasio, tagapagsalita ng SNPP, sapat na sa kanilang hanay ang panukalang dagdag na tulong lalo na ngayong patuloy ang pagsirit ng presyo ng mga bilihin. Actually po, since na-institutionalize po ang 4Ps noong 2019, hindi naman po nagtaas ito since 2008 na meron po tayong Pantawid dito sa Pilipinas. Hindi naman po nagtaas talaga yung grant ng Pantawid. Kaya po, na-endorse po talaga na dahil po sa inflation, talagang yung mga crisis ngayon, hindi naman na po talaga tumutugma yung mga grants na natatanggap ng ating mga Pantawid beneficiary. Kaya po, isa po ito sa naisama po doon sa bills na dapat itaas na rin yung mga grants na natatanggap ng mga Pantawid beneficiary. Yan po si Jai Katasio, tagapagsalita ng Samahan na Nagkakaisang Pamilya ng Pantawid o SNPP. Matatandaang sa botong 224 na pabor, 3 kontra at walang nag-abstain. Lumusot na sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 8647 o panukalang amyendahan at palakasin ang 4Ps program. Target ang panukalan na palawigin pa ang programa gaya ng pagkaroon ng adult education sa pamagitan ng alternative learning system, entrepreneurship training, livelihood support at transition program para sa mga graduating na benepisyaryo. Balitang balita sa Double B. Wala namang dahilan para hindi matuloy ang national at local elections sa 2028. Iyan ang tiniyak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia bilang tugon sa pangamba ni Vice President Sara Duterte hinggil sa pagkakaroon ng eleksyon sa naturang taon. Ang 2028 election ay darating, yan ay certain to come in the same manner na pag sinabi natin certain is certainly 100% may eleksyon sa 2028 dahil COMELEC ay handang-handa at nagpe-prepare na rin po tayo para sa eleksyon na yan. Wala akong duda, darating at merong eleksyon sa 2020. Yan po tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ayon naman kay Attorney John Rex Laudianco, mapipigilan lang ang eleksyon 2028 kung babaguhin ang saligang batas. Ang 2028 national at local elections being presidential po, ayon yan sa saligang batas at bilang ayon sa saligang batas, wala pong makakapigil sa pagsasagawa po niyan kundi ang pagbabago lang din ng saligang batas. At dahil wala naman pong pagbabago sa saligang batas, tuloy na tuloy po ang ating halalan na yan sa pananaw, sa paningin, sa pagpaplano at sa ginagawa po ng COMELEC. Yan po tinig ni Attorney John Rex Laudianco, tagapagsalita ng Commission on Elections. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Punta naman po tayo sa mga balita sa mga lalawigan mga kapuso. Tinutugis na ng mga otoridad ang isa sa 3 lalaking sumugod sa bahay ng magkapatid na nakaalitan nila sa kalsada sa Bulacan. Sa kuha ng video noong May 3, makikita ang 3 lalaki sa tapat ng tirahan ng mga biktima sa Barangay Minuyan sa Norzagaray kung saan isa sa kanila ay armado ng baril. Pilit din nilang kinakatok ang pinto at pinalalabas ang magkapatid. Sa investigasyon ng Bulacan Provincial Police Office, nagkagit-gitan sa kalsada ang mga biktimang sakay ng SUV, gayon din ang mga suspect na nakamotorsiklo. Matapos ito ay pinuntahan ng mga suspect ang bahay ng magkapatid. Sa ngayon ay naaresto na ang 2 sa mga suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Kung naaresto po itong 2 na suspects na nakamotor, ay kinasuhan na po natin noon ng grave threat, malicious mischief at trespass po sa dwelling. Yan po tinig ni Bulacan Provincial Police Office Acting Provincial Director Police Colonel J. Baybayin. Samantala, patuloy naman ang paghahanap sa isa pa sa mga salarin o isa pa sa mga suspect na siyang nahulikam na may bitbit na baril sa viral video. Sinampahan na siya ng reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms
and Ammunition Regulation Act matapos matukoy ang pagkakakilanlan. Balitang balita sa Double B. Muli po mga kapuso, pasintabi po sa isa pong sensitibong balita. Karumal-dumal ang sinapit ang isang 74 na taong gulang na lola sa Bocod, Benguet na pinatay at binaon sa lupa ng sarili umano niyang anak. Ayon sa pulisya, nakita umano ng isang saksi ang lalaking anak ng biktima na may inililibing sa lugar noong hapon bago nakita ang nakabaon na katawan ng lola kinagabihan ng parehong araw. Nabisto umano ng kapitbahay ang bangkay dahil sa pasintabi po. Dahil po sa nakausli nitong paa sa lupa. Agad namang inaresto ng mga otoridad ang anak ng biktima na ituturing na ngayong suspect. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Sinisikap pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng suspect at iba pang kaanak ng biktima. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Critical naman ang lagay ng isang 35 anyos na lalaking binaril umano ng sarili niyang pinsan sa Dagupan City, Pangasinan. Ayon sa kapatid ng biktima, nagpunta sa bahay ng suspect ang biktima para makipagkwentuhan. Gayunman, matapos ang halos isang oras ay umalingaw-ngaw na sa lugar ang putok ng baril. Patuloy ang paghanap sa suspect na tumakas matapos ang pamaril. Desidido umano ang mga kaanak ng biktima na sampahan ng kaso ang suspect. Patuloy na inaalam ang motibo sa krimen. Balitang balita sa Double B. At bago tayo mag-break mga kapuso, bumida ang naglalakihang float sa Sampaguita Festival 2026 sa Lubao, Pampanga. Sa ulat po ng GMA Regional TV, nilagyan ng iba't ibang palamuti ang bawat float na may kanya-kanya ring kwento tulad ng masaganang industriya at mga kilalang atraksyon. Nagkaroon din po ng street dance competition na nilahukan ng mga kabataan. Sa kabila umano ng hamon ng panahon at banta ng El Nino, nananatiling buhay ang industriya ng pagsasampagita sa bayan ng Lubao. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Mga kapuso, marami pa mga balita ang ating pong papasadahan pero syempre ilan muna mapaalala, oras po natin ay alas 4:41. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. DZBB Super Radio number 1. DZBB Balitang totoo. Mercury Drug gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Sa ika-8 pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia, maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. Natatakot kayo kasi wala akong masyadong alam. Sino ba may kasalanan nun? Kayo din naman, di ba? Pilit nyo ako inahawakan sa liig. Dinidiktahan nyo ako sa lahat ng bagay. Suma sa puso. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-daman namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. DZBB Super Radio number 1. DZBB Balitang Tama, Balitang Totoo. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas.
Okay, magandang umaga muna kay Ann Charmaine Sanchez. May hugot siya eh. Sabi niya ngayon daw deadma pero once na dumaan na ang Super El Nino at nag-uulan, isama ang walang katapusang problema raw po sa... Ano yun? Problema daw po sa gasolina. Tapos may evacuation pa. Ako, may tutulong pa kaya sa kanila? Ako, ayun nga naman po no. Sa dami ng problema, mga kapuso. Isa po sa mga inaantabayan at hinihintay talaga natin yung matapos na ang sigalot dyan po sa Gitang Silangan dahil napakarami na pong buhay sa buong mundo ang naapektuhan. Siyempre wag nating kalimutan yung pagpapatuloy po na bakbakan napupunta na sa ilalim eh. Hindi na po masyadong napapansin pero yan po ang isa rin sa mga dahilan kung bakit nagmahal ang presyo ng produktong petrolyo. Yung patuloy po na bakbakan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Yung pagtatangka po ng Russia na kubkubin, yun po yung tamang salita eh. Gusto nilang sakupin ang bansang Ukraine. At isama na rin po natin yung patuloy po na sigalot sa pagitan po ng Israel at ng Lebanon. Bukod pa po doon sa iba pang mga lugar na nagkakaroon din po ng mga pag-atake at problema. Ito pong Israel na siyang dahilan din po kung bakit nagkakaproblema sa mga usaping pangseguridad at nakakaapekto po sa presyuhan ng maraming mga produkto. They want to make a deal badly, and we'll see if we get there. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please. Nakapuso yung patinig ni US President Donald Trump. Sana nga no, matapos na yung issue na sinimulan nila ng Israel yan po sa Gitang Silangan na naging dahilan kaya po nagkagulo-gulo lahat. Naapektuhan po ang lahat lalo na sa usapin po sa produktong petrolyo. At ang masakit pa dyan mga kapuso, hanggat hindi po natatapos yan, hindi mawawala ang panganib sa mga kababayan natin. Ang pinakahuli po, eto may 7 tayong kababayan na sugatan dahil po sa pag-atake ng Iran sa kanilang barko na nasa Strait of Hormuz. Ang malungkot po at sana makaligtas sa mga kababayan natin. Pagdasal po natin sila mga kapuso dahil may mga nasaktan po na dinala na sa intensive care unit nang hindi po tinukoy na ospital at bansa. Because merong explosion on board, yung drone attack, merong burns at gas inhalation in the process. 3 in more serious condition na minomonitor din natin ngayon. Yan po tinig ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, mga kapuso. Anuman po ang paniniwala nating pang-espiritual at pang-relihiyon, baka pwede naman po ilang segundo lang na dasal. Ilang segundo lamang po ng pakikiusap, ng pagsusumamo sa may kapal. Natulungan tayo. Batukan na po yung mga dapat batukan. Gisingin ang mga dapat gisingin. At patigilin ang mga dapat patigilin. Mas masarap yung payapa kang nakapamamasyal at nakagagawa ng mga dapat mong gawin kaysa nakakaperwisyo sa kapwa, ano? Balitang balita sa Double B. Lalo na nga mga kapuso, abay dahil nga po sa mga nangyayari na yan, grabe na ang nararanasan po natin sa ating pong mga buhay, ano? Yung dati malalim lamang, Kapitan Ndoy. Dati malalim lamang ang bulsa natin, pero kahit papaano po may madudukot pa. Ngayon pahirapan kahit bariya. Ay nako. O ito po mga kapuso, abiso po sa lahat. Tabayan na natin ano po yung magiging opisyal ng mga pahayag po at abiso ng iba't ibang mga kumpanya ng langis pagsapit po ng Lunes ng susunod na linggo. Pero ngayon pa lamang, batay po sa isang informante sa industriya ng langis, sana matuloy ito. Posible raw pong magkaroon ng 4 pesos and 50 centavos na rollback sa kada litro ng diesel. Mas maganda yan dahil 2 piso lang itinas, diba Kapitan Ndoy? Ibig sabihin, mas bababa pa ang presyo po ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sana naman. Ang masakit lang, ang gasolina ay magkakaroon daw po ng posibleng pagtaas ng lagpas po 2 piso kada litro. Pero talaga yung diesel, dapat talagang bumabayan mga kapuso. At kasama na rin po kasi sa naapektuhan itong patuloy na sigalot sa Gitang Silangan ay yung pong halaga ng ating piso. Pag humihina po ang halaga ng ating piso mga kapuso, kasama sa naapektuhan po yung tinatawag na purchasing power o yung kakayahan nating bumili. O diba, doon sa nakalipas na ulat, ang ating pong piso ngayon
Dati po, 2018, pisong-piso, buong-buo. Ngayon, katumbas na lang ng 73 centavos. Kaya pag namalengke ka, ang bitbit mo ay 1,000 piso, ang mabibili mo sa 1,000 piso mo katumbas lang noong 2018, 730 pesos. Grabe. Grabe ang tindi. Ang laki ng nawala sa halaga ng piso, mga kapuso. At asahan na po natin, abay ito na. Dahil nga po sa paghina ng piso, ito na rin. Tataas po ang mga paborito nating mga tinapay. Kadariwang pong mga kinakain natin kapag merienda o kaya naman po ay almusal. Lalo na yung pinakapaborito ng lahat, ang pinakamalinis na tinapay sa buong mundo, ang pandesal. Diba? Kasi bago mo kakainin, hinuhugasan muna. Nilulublob muna sa kape. Ayan ha. Ayon po kay Ginoong Chito Chavez, ang Pangulo ng Asosasyon ng mga Panaderong Pilipino, kabilang daw po sa mga posibleng magtaas. Simula po sa susunod na linggo ay ang pandesal, pandikoko at monay. Hindi raw po kasi nagtaas sa mga community bakery sa Maynila sa nakalipas na mga linggo dahil sa kasunduan nila kay Manila Mayor Isko Moreno na nagbigay din po ng ayuda sa kanila, yung mga panadero. Pero sinabi po ni Chavez na hindi nakakayanin ng mga maliliit na panaderya na panatilihin pa ang kanilang mga produkto sa kasalukuyang presyo dahil sa mataas sa presyo ng harina at liquefied petroleum gas. Naku, isa pa yan. Tiniyak naman po ni Chavez na magiging katanggap-tanggap pa rin ang pagtaas po ng presyo ng mga nabanggit na tinapay, mga kapuso. So ayan ha. Ito sigurado ko gagalaw ang presyo dito, lalo na ang pandesal. More or less ang pandesal sa community bakery baka wala nang bababa sa 350 hanggang 4 na piso. Maaaring may 3 piso siya pero medyo maliit. Kasi ang standard na laki ng pandesal is more or less 30 to 35 grams. Ngayon, yung Pinoy pandesal natin is 25 grams lang pero medyo mababa naman ang presyo. Inig po yan ni Ginoong Chito Chavez, ang Pangulo ng Asosasyon ng mga Panaderong Pilipino. Ay nakakalungkot. Baka yung maliit ng 5 pisong pandesal, baka mas lalo pang lumiit kung hindi po tataas ang presyo niyan. Diba? Ganun po yung tawag eh. Kung hindi magmamahal sa presyo, tsak naman pong mababawasan ng timbang o kaya po yung sukat ng isang produkto. Basically, mababawasan po yung timbang. Yung 5 pisong pandesal, kumusta kaya? Ay, nako, grabe. Uy, magandang umaga po muna kina Irish Solita at sa kanya pong papa na senior na rin, si Dominico Solita. Ay, maraming salamat po sa inyo mula dyan sa Dasmariñas, Cavite. Sabi niya, keep hydrated. Maraming salamat po. Si Mang Armando Jr. Del Valle, good morning din mula sa Bacoor, Cavite. Shirley Gustilo, good morning. Marjan Dominic, magandang umaga mula po yan sa Parañaque. Sino pa ba mga kapuso natin? Desiree, good morning. Kaloy, magandang umaga sa iyo. At sa iba pang mga kapuso natin, si Let Casaw, sabi niya, matindig niyuan po at nasa ating bansa sa Kongreso, sa Senado at sa Executive. Ayan ha. O teka mga kapuso, ito yung sinasabi na paulit-ulit po namin na nababanggit. Si Kuyang Orly nabanggit, si Kuyang Melo nababanggit po. Ito yung dapat sana ay mas mapahusay pa. Yung pong pagpapaikot at yung suporta po sa mga nasa sektor ng agrikultura para matiyak na kapag may sobra, madadala sa mga kulang na lugar. O di ba? Ito nakakalungkot kasi mga kapuso. Aba ito sa Dagupan, Pangasinan, nagbabawas na raw po ng manok ang ilang poultry farm. Sa ulat po ng GMA Regional TV, mahigit 5,000 inahin na manok ang pinatay dahil umano sa sobrang supply at bagsak presyo na itlog. Pero sa ibang lugar, ang tanong, magkano po ang presyo ng itlog, di ba? Sa ngayon kasi naglalaro na lamang umano sa 4 hanggang 5 piso kada piraso ang presyo ng small na itlog habang nasa 8 piso ang extra large. Nagkontrol umano sila ng dami ng manok para hindi malugi at makatipid sa mga patoka. Una na pong sinabi ng Samahan Industriya ng Agrikultura mga kapuso o SINAG ay na nagsara ang maliliit na poultry farm dahil sa pagkalugi bunsod nga po ng pagbagsak ng farm gate price ng manok. Nasa 90 hanggang 95 daw po ang kada presyo ng ang presyo po ng kada kilo ng farm gate price ng manok. Yun nga lang doble raw po o kaya ay umaabot pa ng halos triple sa mga palengke. Ay doble. Kasi kung 1995, pagdating po sa mga supermarket na lang tayo para sosyal.
Nasa 180 pa rin po ang pinakamurang manok. Ha? Tapos kukuha ka ng branded, lagpas 200 piso mga kapuso ang kada kilo niyan. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Oy, ingat po sa mga kapuso natin ha. Pinag-iingat po tayo ng mga otoridad, lalo't usong-uso ngayon yung pong mga QR code. Ayan ha, pag nagbabayad tayo, QR code ni. Pasaway, pasaway. Uso na yung hindi na po nagdadala ng pera. Kumaway, kumaway. Ang dala lang natin, total araw-araw naman tayo may bit-bit na cellphone. Nasa cellphone na lamang po yung ating pong pagbabayad. Pero ayon po sa mga otoridad, yan pong daw QR code na yan ginagamit ng mga scammer para tayo ay maloko at makontrol ang mga personal na impormasyon natin na nasa mga gadget nating dala. Kadalasan daw po nangyayari ito mga kapuso sa mga tindahan na mayroong alok na serbisyo na cash in, cash out sa mga e-wallet o ingat-ingat ha. At para makaiwas po sa nasabing modus itong QR code scam, naglabas po ng ilang tip ang PNP Anti-Cybercrime Group. Kabilang po dyan ang iwasang iscan ng QR code mula po sa hindi kilalang source. Tingnan muna ang link bago maglagay po ng impormasyon. Huwag basta magbigay ng one-time PIN o OTP at mga personal na detalye at gumamit lamang po ng mga verified official website o yung mga aplikasyon po, yung mga online application na inyo pong ginagamit mga kapuso. Balitang balita sa Double B. Bukas mga kapuso, May 9. Yan po ang bisperas ng araw ng mga nanay. Pwede na kayong mamasyal. At dahil Labada Day din po at Palengke Day ang araw po ng Sabado, baka pwede namang tulungan nyo na si nanay sa kanya pong pamamalengke at paglalaba. Pero ito po, para po sa araw ng Linggo na mismong Mother's Day, hindi po kinakailangan gumastos ng malaki para po mapasaya si nanay para sa mismong araw para sa kanila. Paalala po ng National Parks Development Committee ay pwedeng-pwede po kayong magtungo at mamasyal sa kanila ng hindi gumagastos ng malaki. Magbaon na lamang po kayo at magpiknik. Ayan, para pamasahin na lamang. Ayon po sa NPDC, may handog silang libreng pop-up photo studio sa Rizal Park sa Maynila sa Linggo simula po alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Abay, may libreng pictorial pala kayo. Mapapasaya rin po sila sa pamagitan ng live music at cultural presentation simula po alas 5:30 ng hapon. Papayagan din po syempre as usual, pinapayagan naman talaga yan, ang paglalatag po ng picnic blankets para sa mga pamilyang nais pong magsalo-salo sa Rizal Park sa araw po ng Linggo, mga kapuso. Yan para sa mga nanay. Balitang balita sa Double B. Mga kapuso, magkakaroon po ng libreng tuli ang GMA Kapuso Foundation, katuwang po ang Philippine Children's Medical Center. Kung kayo po ay nasa 7 taong gulang hanggang 18 taong gulang, maaari nang tumawag at magpalista sa GMA Kapuso Foundation hanggang sa Mayo 14. Ito po yung mga numero, 8928-4299 at 8982-7777, local 9904. Dapat po ang mga batang magpapalista ay malusog, walang asthma, bleeding at special na kondisyon tulad po ng autism at ADHD. Maganda rin po ng Barangay Certificate of Indigency. Balitang balita sa Double B. Sa mga naghahanap naman ng trabaho mga kapuso dito po sa Quezon City, 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa Barangay San Antonio. Isa pong manpower company ang kalahok dyan. Alok nila mga trabaho bilang truck driver, delivery rider, service crew, production worker at iba pa. Sa Cabiao, Nueva Ecija naman bilang bahagi ng Cabiawan Festival Job Fair 2026. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Senator Freddie Webb Hall. 20 kumpanya ang kabahagi po sa magaganap na job fair na yan. Dyaryo! Dyaryo kayo dyan! Dyaryo! Dyaryo sa radyo sa Double B. Balitang balita. At mga kapuso, eto na ang ating pong Dyaryo sa radyo. Mga headlines, mga balita sa Dyaryo. Updated po yan sa Super Radio 2026. Ngayon pong araw nito ng Biyernes and God is Friday. Mayo 8 sa Filipino Star. Ngayon sa Abante at sa Philippine Star. Korte sa Quezon City, tinabla ang hirit na ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte.
Yan po ang mismong petisyon na inihain ni Atty. Manasseh Carpio, asawa ng Vice Presidente sa QCRTC Branch 81 na hindi nga po napagbigyan. Dyaryo sa Sa radyo. Philippine Daily Inquirer naman, iba pang biktima ni Franco Mabanta hinahanap na ng NBI. Dahil po mga nagpaparamdam, if you don't mind. Marami-rami na po. Basta nasa gobyerno po at may mga private personalities din. Wala naman diretsyong nagsabi na na-blackmail sila, but from the looks of it, parang yun yung gustong direction. Yan tinig po ni NBI Director Melvin Matibag. Dyaryo sa Ayon radyo. sa Manila Bulletin mga kapuso, Pangulong Bongbong Marcos pumagit na sa sigalot ng Thailand at Cambodia sa sidelines ng 48 ASEAN Summit. Dyaryo sa radyo. Ay mga kapuso ha, susunod na po si Kiyong Orly Trinidad para sa marami pang mga balitaan. Tandaan po dito sa DZLB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po yung lingkod Manny Vargas, muli po maraming salamat sa iyong pakikinig. Magandang umaga at ingat po tayong lahat. 4:59 na. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Super Radio Number 1. DZBB, balitang totoo.